Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tanong lang po kung naririnig po ba ako? Ayan, maraming salamat po kay Dr. Rod Velasco, ang presidente ng Ayari, sa patnugot ng ilalan libro sa hapon kay Dr. Sharon Concepcion Masula at Dr. Helen Esguera Tulete, kay Dr. Ruel F. Ancheta, ang Director ng Media and Publication ng Ayari, sa pamunuan ng Institute of Industry and Academic Research Incorporated. Lahat ng naririto ngayon sa naaabot ng aking tinig, mga giliw na contributors ng libro, isang mapagpalang hapon sa ating lahat at gayang pagdating sa ating online launching ng librong may pamagat na Mga Piling Akdang Pampanitikan na pinatnugutan ni Dr. Sharon Concepcion Masula at Dr. Helen Esguera Tulete sa ilalim ng Institute of Industry and Academic Research Incorporated. Para formal na simulan programa hapon na ito, inaanyayahan ko ang lahat na maupo at nasa komportabling posisyon o lugar para sa ating panalangin sa pamamagitan ng video presentation. O God, we thank you today for giving us the opportunity to come together as researchers, academics, professionals, learners, and industry practitioners. In our constant search for the truth and the good, we ask you to guide us and enlighten our efforts in ERA and make them a reflection of your plan for all of us. Grant us, dear God, the inspiration to be the best that we can be, and may our contributions in this academic exchange benefit the community today and beyond. As we strive to become instruments of peace and hope, may we be able to influence the lives of those entrusted to our care and become a shining example of your love, goodness, and truth wherever we are. Continue inspiring our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all we do here today, all that we will accomplish, are not for our own glory, but for the pursuit of truth, well-being, and excellence of our communities, and for your greater glory. All of these, O God, we ask and pray. Amen. At para naman sa pambungad na pananalita, ating palakpakan at bigyan ng virtual na palakpak, ating iniimbitahan ang kagalang-galang na si Dr. Ruel F. Ancheta, ang Direktor ng Media Publication ng Ayari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naririnig po ba? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at umaga po dito sa amin sa Oman. So, una po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga editors at saka mga contributors ng ating libro na i-launch natin sa umagang ito. Tayo po ngayon ay naririto upang i-launch po natin ang ating bagong libro na may pamagat na Mga Piling Akdang Pampanitikan. Sa totoo lang, pangalawang beses na po naming naglo-launch ng ganitong klaseng publications na online books. So, kaya para sa mga contributors at of course sa mga editors na kagaya nito,
kami po ay nagpapasalamat sa inyong kontribusyon at ang proyekto na ito ay naging successful at na-publish po natin. So of course, ang pagsusulat ng mga ganitong klaseng akda ay hindi madali para sa mga contributors at saka sa mga editors kasi kinakailangan natin paglaanan siya ng oras. Pero higit sa lahat, maraming mga benepisyo ang pwede nating yung makuha sa pagpapublish ng ganitong klaseng mga akdang aralin. So kagaya na lamang sa ating mga contributors, so ito ay hindi lamang nakaka-enhance ng inyong skills, but kundi magiging visible po ang inyong work of arts sa buong pangkalahatan. At hindi lamang po ganyan, but then isa din po itong professional growth para sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga contributors na mga guro na kung saan darating ang araw na kakailanganin din ninyo ang mga ganitong klaseng publication. Of course, sa IARI ay ito ay malaking tulong po para sa amin upang maging hindi lamang po nakafocus ang aming publication sa isang journal publication at sa conference, maging po sa ating online books. So with this, magiging broader po ang scope ng IARI. So sa likod po ng IARI, members and staff, kami po ay nagpapasalamat at wini-welcome po namin kayo sa ating launching ng ating books na kung saan ito ay nakasulat sa wikang Filipino. So, welcome po sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Ruel Ancheta, ang Direktor ng Media and Publication ng IARI. Isa po sa natutunan ko sa sinabi ni Dr. Ruel Ancheta ay hindi lamang basta ang pagsusulat, kundi nangangailangan din ng masusing pag-iisip at napakaganda nga rin po ng gawain ito dahil sa nakikinita ko bilang mag-aaral na nagpapakadalubhasa sa Filipino ay mas lalong maraming mga kabataan ang mas nahuhubog pa ang kakayahan at minamahal na rin ang pagsulat ng mga tula at mga akdang pampanitikan na nasusulat sa wikang kami na ang mga magagaling sa wikang lalong mahalin ang wikang Filipino. Maraming salamat po sa muli, Dr. Ruel F. Ancheta. Para naman makilala natin ang IARI team, narito ang isang video presentation.
Maraming salamat po at napakarami, tunay ngang napakaraming mga oportunidad ang hatid ng Ayari Team kung kaya't ako sa sarili ko parang um, nagkakaroon na nga ng interes at gustong-gusto ko nang makapagsulat at mag-email sa Ayari Team upang magkaroon din ng pagkakataon na i-publish katulad nito ang aking mga naisulat na mga tula at mga akda na nasa aking isipan ngunit hindi ko pa naisa sa titik. Kung kaya't maraming salamat po Ayari Team at kung may gusto pa po tayong gustong malaman sa Ayari Team ay bisitahin lamang po ang na-flash kanina na link ng Ayari Team. Maraming salamat. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa mensahe ng mga patnugot ng libro, ng librong mga piling akdang pampanitikan. Mauuna na diyan ang mula sa Aklan State University, Ibahay Campus. Siya ay head ng Teacher Education Department. At siya ay Professor 1 at head teacher ng Teacher Education Department, Aklan State University, Ibahay Campus. Nagsisilbi siya bilang Regional Director ng Sagip Wika sa Rehiyon 6, CBRC Lecturer, Reviewer, autor ng aklat na Rumanga Bugak Itbayi sa Sugod Itsagamin, co-author ng mga aklat na Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika at Panitikan at Maikling Kwento at Nobela noong taong 2022. Nagtapos ng Doctor of Philosophy, Major in Filipino Literature sa Manuel Luis Quezon University, Diliman, Quezon City, at Doctor of Education, Major in Filipino Language Teaching sa Philomer Christian University, Rojas City. Nagtapos din siya ng Master of Arts in Filipino sa Capiz State University, Mambusaw Campus, at ang kanyang Bachelor of Science and Education, Major in Communication of Arts in Filipino ay natapos niya sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Intramuros, Manila. Siya ay naging DepEd Language Reviewer for Grade 1 Learning Materials contextualized into mother tongue-based languages noong July 6 to 16, 2015 sa Cavite. Naging translator, Senior Citizen Act of 2010 KWF o Komisyon sa Wikang Filipino, translator of APEC Primer Office of Malacanang Author, Aklanon, kahalagahang espiritual, politikal at ekonomiya ng mga obra maestra ni Melchor F. Sichon para sa millennial, co-author, tagsalin ng aklat ng Raya Rangpasalig, Parayaw Mga Binalaybay 2018, TLB Erotika Mga Binalaybay kag Sugilanon, contributor ng mga dagli sa Liwayway Magazine. Walang iba, si kagalang-galang Dr. Sharon Concepcion Masula. Bigyan natin siya ng virtual na palakpak. Okay, marami pong salamat, Ginoong Rocky Palumata. Okay, so sa ating pong Pangulo ng Institute of Industry and Academic Research Incorporated, Dr. Rod Velasco, sa Director po ng Media and Publication, Dr. Roel F. Ancheta, sa Pangulo po ng ASU at sa lahat po ng Pangulo ng mga state universities na kung saan kasama natin ang kanilang manunulat, sa lahat po ng mga Ayari team, sa makasama kong editor, of course, si Dr. Helen Esguerra Tolete, sa lahat po ng contributors, authors, sa lahat ng mga guro, writers, at sa lahat po ng dumalo, mga mag-aaral na nais maging manunulat, isa pong pagpapala ang nais kong ipaabot sa inyong lahat.
Ang mensahe ko po ay sa ngalan ng pag-ibig kung kaya tayo'y sumusulat. Sa ngalan po ng pagmamahal kung kaya tayo'y nabubuhay. Pag-ibig po ang dahilan ng lahat ng ito kung kaya narito po ang aklat na ating ilulunsad. Ang aklat pong ito ay kakakitaan natin ng manggad o kayamanan na kung saan po ay mabubuhay hanggang sa kabilang mundo. Ibig kong sabihin, lahat po na mababasa natin dito ay isa pong kayamanan nating lahat sapagkat ito po ay ating panitikan. Ito po ay nagmula sa ating malikhaing guni-guni at ito po ay makaka-impluwensya sa ating mga kabataan hanggang sa susunod na henerasyon. Ang maakda pong ito ay manatili sa puso natin, sa isip at magsisilbing gabay sa pamumuhay ng bawat mag-aaral. Magiging huwaran ang mga linya, mga taludtod at usapan sa pang-araw-araw na gawain sa ating komunidad. Posible po ang lahat ng ito sapagkat ang manggad mo ay manggad ko. Ang manggad ko ay manggad mo. Yan po ay iyong panulat na iyong gustong ialay. Magiging immortal po ang mga sulatin na isinulat natin dito sa ating aklat na ito. Posible sapagkat ang wika mo ay wika ko, ang wika ko ay wika mo. Mananatili magpakailanman ang mga sulating ito sa puso, sa isipan, at sa buong buhay natin. Ang aklat mong ito ay isang manifestasyon ng pag-ibig, ng milagro, ng manggad, ng ating mundo. Maraming pong salamat sa inyong lahat at hinikayat ko pong lahat na tayong lahat ay sumulat. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Sharon Concepcion Masula mula sa Aklan State University, Ibahay Campus. Habang pinakikinggan ko si Dr. Sharon Masula ay nagkaroon ako ng sa aking isipan ng maikling tula para sa iyo, Dr. Sharon Masula. Dr. Sharon, kahanga-hanga ang iyong kagalingan. Patunay kang kababaihan, yaman ng bayan. Kung inyong makikihahalin tulad sa Blue Tarnata ng kanyang puso't isipan. Maraming salamat po sa muli, Dr. Sharon Concepcion Masula. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ikalawang patnugot. Isa sa mga patnugot ng librong ito. She is a graduate of Doctor of Philosophy with specialization in Filipino at Philippine Normal University, Manila 2020. She is a book writer and affiliated with Caritas Publishing Company. She was able to produce a module in senior high school subjects, Filipino 1, Komunikasyon at Pananaliksik ng Teksto. For 8 years, she is a national trainer for senior high school or private education assistance committee. Learning courses, FS1, FS2, and teaching internship. She is currently the program head of College of Teacher Education at Sacred Heart College of Lucena City Incorporated. Atin pong bigyan ng virtual na palakpak si Dr. Helen E. Tolete. Magandang hapon po, Doc. Maraming salamat, Mr. Rocky. Yan. Sa lahat po na naririto, lalo na po kay Doc Rod Velasco, kay Dr. Roel Ancheta, at sa pamunuan ng IARI, mga kasamahang guro o kapwa guro, mga mag-aaral na nag-major sa Filipino, at sa lahat po ng contributor para po sa proyektong ito, isang mainit na araw sa ating lahat. Ang okasyon pong ito, ang pagkakataong ito ay nagbigay sa akin ng tatlong kaisipan. Una po ay sabi nga, pag tayo ay may mga dumadating na pagkakataon sa atin,
hindi natin dapat palampasin. Nagsimula po ito ang aming connection sa simpleng pagdalo ng seminar. Ano po? So tagapakinig lang po ako ni Dr. Rod. At ayun po, matapos po ang seminar o ang training, ayun, so isa po ako sa naimbitahan na maging bahagi ito. Sa una ay patumpik-tumpik, ngunit sabi nga, isang malaking pagkakataon ito na di dapat nating palampasin. At ito nga po ang bunga at narito po tayo para sa book launching. Isang malaking pasasalamat po ang nais kong ihatid sa bagay na iyon. Ikalwa po, nananatiling ang ating paaralan, ang pinakang lunsaran ng ating mga kaisipan at damdamin. Sa lahat po natin, mga nabuo o mga naisulat, ang mga akda. So, sa isang simpleng tsikahan sa loob ng classroom. Pero ito ay naging tula, pero ito ay naging isang maikling kwento at iba pa. So, ang paaralan ay tunay na isang mahalagang instrumento upang magpanday sa ating mga kaisipan o sa ating nararamdaman. At pangatlo po, isang malaking biyaya na sa kabila po ng mga bagong imbensyon o makabagong teknolohiya na natatiling buhay ang wikang Filipino. Patunay po ito sa ating mga mag-aaral, sa mga nag-contribute, maging ang mga guro na naririto ngayon. So tunay na naandun ang ating kapit-bisig na pagpapanatili ng ating wika. Na sa kabila ng mga pagbabago sa ating lipunan, ayun, namamayagpag pa rin ang wikang Filipino. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito at nawa po ang ating nabuong proyekto o ang aklat ay magsilbing inspirasyon para yung mga natatago pa nating damdaming makabayan ay lalong, sabi natin, mapanday at magkaroon, sabi ng ating yung silbi na makapag-contribute tayo para sa kapakanan ng ating wika. Mabuhay po tayong lahat. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Dr. Helen Tolete mula sa Sacred Heart College of Lucena. Kay ganda ni Dr. Helen Tolete, nagpatunay na ang pangalang Helen kung sa Greek mythology ay the fairest woman maiden. Kung ako nga ay bibigyan ng pagkakataon na alayan ng tula si Dr. Helen, ang magiging pamagat ng tula ay Dr. Helen, kagandahan sa loob at labas. Sa muli, maraming salamat po, Dr. Helen Tolete. Ayan. At naman po ay bibigyan naman natin po ng pars at ang lahat ng naririto ngayon, baka meron silang gusto at kay Dr. Sharon kasi alam naman natin na sila ay mga paham na, mga doktor, mga magagaling sa larangan ng pagsusulat ng mga akda, katulad na lang ng mga tula, mga maikling kwento. Kung kaya't ang oras na ito ay bukas para sa ating mga manonood na makapagtanong kay Dr. Helen at kay Dr. Sharon ng kanilang gustong itanong. Pwede ba, Doc, na tungkol naman ng itanong tungkol sa mga advice sa pag-ibig since buwan naman ng mga puso ngayong Pebrero? Maaari lamang po magtaas ng kamay ang sinong gustong magtanong kay Dr. Helen at kay Dr. Sharon. Ayan. At pwede lang pong mag-unmute para kayo po ay ating mapakikinggan at masasagot po ni Dr. Sharon at ni Dr. Helen ang inyong mga katanungan. Yan, ibang magtanong. Ako na lang po muna, Doc, mga doktor, ang magtatanong sa inyo. So, ang una ko pong katanungan ay, ano naman po ang inyong mga naging inspirasyon bago sa pagsulat ng mga akda, ng mga tula?
Ayan, siguro mauuna po si Dr. Sharon Masula kasi ang ganda ng kanyang ngiti. Feeling ko ay kinikilig siya kung babalikan ang mga inspirasyon niya sa pagsusulat ng tula. Dr. Sharon, Yes po. Maraming salamat, Ginoong Rocky Palumata, sa iyong katanungan. Ang una ko inspirasyon ay ang aking ex-boyfriend. Sapagkat siya ang nagiging gabay ko sa panulat, siya ang nagiging inspirasyon ko sapagkat marami kami ma-eksperyensya na kung saan ay napapakilig niya ako sa tuwing naalala ko yung mga nakalipas namin nung panahon kami mga batang-bata pa. Ikalawa, syempre, ay ang aking mga magulang. Pero higit sa lahat, ang Panginoong Diyos ang pinaghugutan ko talaga ng inspirasyon. Sapagkat sa tuwing ako'y nagdarasal, ako ay natatagpuan ko ang aking sarili na namomotivate na magsulat ng mga nais ko isulat. So maraming mga bagay na pwede nating paunlarin ng ating panulat. Maaari tayong magbasa ng mga aklat, ng mga tula, ng mga salawitain, ng mga luwa, awiting bayan, mga nobela at iba pa. Nang sa gayon ay mapuntahan natin at makapagsaliksik tayo ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. At sa ganoong paraan ay magkaroon ito ng ideya kung ano yung mga dapat natin isulat na magbibigay ng aral sa ating sa future o sa ating mga mag-aaral o sa ating kapwa-tao. Ayan, Ginoong Rocky, yung mga isi-share ko na ilan lamang sa naging inspirasyon ko sa aking pagsulat. Salamat po. maraming salamat po Dr. Sharon Masula. Ayan, ang ganda naman at parang nabigla ako na wow, ang ex pala ni Dr. Sharon ang isa sa mga naging inspirasyon niya sa pagsulat ng mga akda. Ayan, maraming salamat. Ngayon naman tanungin naman natin si Dr. Helen. Doc, ano naman po ang mga naging inspirasyon niyo sa pagsulat ng mga akda? Ayan, pareho tayong kinilig kay Doc Blue sa kanyang ibinahagi. So siguro nga sa mga simpleng tula talagang ayun ang pinaguhugutan natin ang ating mga mahal sa buhay, okay. Siguro ang aking ding isi-share sa simula siguro yung formal na pagsulat ko, ngayon ko nga lang din na-realize na ang aking naging inspirasyon sa pagsulat ay ang isa sa mga propesor ko sa PNU, walang iba kundi si Doc Badayos, okay. So sumalangit nawa po ang kaluluwa niya. Okay, kasi dahil siya yung naging advisor ko at ang una kong na-produce na aklat ay academic. So bali ito yung isang libro sa kolehiyo. Kaya ito yung nabigyan ako ng mga sabi nga ay mga tips bukod sa mga metodo kung paano gumawa talagang siya yung nagpursige sa akin para hubugin ko ang ganto na kailangan may ganito at ganyan. Siyempre idagdag ko rin ang iba pa si Sir Pat Villaferte, si Doc Lydia Liwanag. Siguro ito yung talagang naging inspirasyon ko dahil tinuruan nila akong magsulat. Dahil alam naman natin, 'di ba, ang pagsulat ay talagang kailangan mayroon ka talagang kakanyahan, katangian dahil hindi lahat ay biniyayaan na magsulat. Pero kaya natin itong i-enhance, kaya natin itong pagbutihin pa. At salamat sa mga gabay na ito na ibinigay nila sa akin para ako ay matutong magsulat. At syempre bukod doon ang aking mga mahal sa buhay, na inaalayan ko. Syempre hindi ko rin naman mabubuo ang anumang mga aklat, mga module sa tulong ng aking pamilya, ng aking asawa, na kadalasan katulong ko sa pagbuo. Halimbawa't wala na akong maisip, ayun, so nagbibigay ng mga ideya o iba pang konsepto para mas mapaganda pa ang mga binubuo. At syempre sa mga anak, yun po. Salamat. Thank you so much, Dr. Helen, sa iyong
napakagandang mga tinuran sa amin ng mga inspirasyon mo sa pagsusulat ng tula. Ngayon nga ang nakikita kong magiging inspirasyon ko sa pagsusulat ng tula ay si Dr. Sharon Masula at si Dr. Helen Tulete. Parang gusto ko rin sa susunod gusto ko rin na maging katulad ni na Dr. Sharon at Dr. Helen na mayroong doctorate sa pagdating sa wika, mga magagaling, mga paham, mga doktor sa wika. Maraming salamat po, Dr. Helen. Ngayon naman ay magtanong naman tayo, kumuha naman tayo ng katanungan sa ating mga contributors o kahit sino man. Baka may gustong magtanong tungkol sa love life ni Dr. Sharon at ni Dr. Helen sa mga oras na to. Ayan, antayin na lang natin na may mag-unmute ah na contributors or sino ang gustong magtanong kay Dr. Sharon at kay Dr. Helen. Ayan. Baka nahihiya pa ang ating mga participants na magtanong kay Dr. Sharon at Dr. Helen. Ayan. Sige, ako na lang siguro, Doc, ang magdagdag ng katanungan sa inyo, no? Since kayo po ay mga ano po ba, Dok, kahirap maging editor ng mga libro? Unahin naman natin na magsagot si Dr. Helen Tulete. Ayun. Ginoong Rocky, ang tanong mo ba ay kung gaano kahirap mag-edit? Medyo napuputo lang sa part ko. Tama ba ang pakinig ko? Opo, Doc. Okay, ayun. Pasensya na, medyo mahina ang connection ko, ano. Unang-una, ano, talagang sabi nga, part ng pagsulat ay ang sabi natin ay grammar, ano, ang grammar natin sa Filipino. So, kaya't, pagdating naman sa editing, yun na yung focus natin, ano, ang teknikalidad. As to the content ng mga tula, ito ay ayon na sa ating mga manunulat or ang tagapamahagi natin ng mga akda. So, dahil basic naman halimbawa yung pag-i-edit natin at 'di ba sa atin sa undergrad talagang minamaster natin, ano, kahit tulog tayo kailangan master natin ang tamang mga gamit ng salita, ano. So, kaya naman sabi ko nga, mahirap dahil ako ay purong Tagalog, Quezon. So, medyo may variety yung Tagalog na mayroon tayo sa halimbawa sa inyo sa Aklan o sa bahaging Bisaya, ano, kung kaya't may mga pagkakataon na ang nilalaman o istruktura ay nakatuon sa gramatika na mayroon kayo. Ngunit isang pagkakataon iyon para sa akin na matutunan din, ano, na matuto din sa paraan din ng paggamit din ng wikang Filipino. So, marikutitos o sabi natin madaming kailangang tingnan, ano, sa pag-i-edit, ngunit magandang epekto nito dahil una nahahasa rin yung aming kasanayan at the same time natututo naman, ano. Kaya yung hirap kahit mahirap ay, sa kabila nito ay may maganda namang epekto dahil natututo pa ako at nahahasa o nagagamit ko ang aking natutunan. Salamat, Sir Rocky, Mr. Rocky. Maraming salamat po, Doc Helen. Ngayon ay meron na kaming mga kailangan tandaan sa pagsusulat ng tula. Susunod naman, pakinggan naman natin ang sagot ni Dr. Sharon Masula. Hello po, kung mahirap bang mag-edit o maging editor, naniniwala po ako na kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na ginagawa, ito ay importante. So, ang pag-edit po ay importante upang mas lalo pa nating mapaganda, maisaayos. Katulad po ng isang diamante na kung saan ay pinakikinang pa bago ito ibenta. So, ganun po ang ating mga sulatin. Ito'y katulad, ganun po ang pag-edit. Ito'y po katulad ng isang diamante na bago ibenta ay kinakailangan pang pakinangin, pinuhin, at magandahin pa po upang sa ganun po, ito po ay magamit ng mga bibili, mapakinabangan, at lalo nilang iingatan. So, iyan po, Ginoong Rocky, ang aking kasagutan. Salamat.
Maraming salamat po, Doc. Ang pag-e-edit pala ay parang pinakikinang pa lalo. At ang isa sa mga, at si Dr. Sharon Masula at si Dr. Helen ay sila ang mga tagapagpakinang ng mga akda na naisulat. Maraming salamat po. Doc, last na lang, Doc, na tanong sa inyo. Since kayo po ay mga dalubhasa na sa wikang Filipino at sa napapansin po natin na ang kabataan ngayon ay hindi na masyadong mahilig sa mga akdang pampanitikang Filipino. Ano po ba, Doc, ang inyong maipapayo sa mga kabataan o sa mga mag-aaral ngayon na nagpapakadalubhasa sa Filipino upang lubos pa nilang mahalin ang ating sariling wika? Mauuna naman ngayon si Dr. Sharon Masula. Mag-aral na mabuti. Magbasa palagi. At oo, mag-aral, magbasa, at magbahagi ng nabasa. Nang sa gayon ay lalo pang umunlad ang kaisipan, ang pagmamahal, at malinang ang mga dapat na linangin nila sa kanilang sarili. Ayan, Ginoong Rax. Thank you. Salamat po, Dr. Sharon Masula, na kailangan pala nating mag-aral ng mabuti, magbasa at magbahagi na rin, Sharon. Kayo naman po, Dr. Helen, ano naman po ang mga maipapayo nyo sa ating mga kabataan ngayon? Sa particular sa ating mga mag-aaral na nagbe-major ng Filipino, kapit lang nasa tamang major ang inyong tinatahak. Okay? So isang pagkakataong ito binigay sa atin na tayo'y maging tagapagtaguyod ng ating wika. Sa kabila ng maraming mga sabi natin mga pangyayari sa ating lipunan na eksapwera o sabi natin ay nadidegrade ang ating major o ang ating wika, mananatiling sabi nga ay hindi ito mawawala. Okay? Dahil sabi nga natin habang tayo ay nasa Pilipinas at ang ating kulturang sinasabuhay ay kulturang Pilipino, andoon ang ating wikang Filipino. Kaya patuloy lang ang ating gagawing pagpapanday at pagtuturo sa mga darating na mga mag-aaral ninyo. Ang pagmamahal sa bayan, ang pagmamahal sa wika, yun yung isang bagay na huwag niyong kaliligtaan sa ginagawa nating pagtuturo. Salamat! Maraming salamat po, Dr. Helen Tulete. At ayan na nga, nakilala na natin ng lubusan ang ating mga patnugot sa Sula at Dr. Helen Tulete. Sa muli, pwede ba natin silang bigyan ng virtual na mga napalakpak? Ayan, maraming salamat po. Ngayon naman, Doc Helen at Doc Sharon, ay may pagkakataon naman ito na makilala natin ang ating mga contributors sa ipapublish nating libro. So kung maaari pong matawag ang pangalan at kayo ay naririto ngayon sa Zoom, ay kung maaari pong mag-open po kayo ng camera para makita po kayo at makilala po kayo ni Dr. Sharon at ni Dr. Helen at gayon din po ng IRI team. Ayan. So mauuna po tayo sa mga piling akda na napabilang sa librong ito. Ay mayroon tayong mga akda, mga maikling kwento na napabilang sa librong ito. Nandito po ba si Sir Urchel Iniego? Sir Urchel Iniego, isa pong LPT. Ang kanya pong akdang mga maikling kwento ay ang Alilang Kanin at ang Lampara. Ayan, kung maaari po, bigyan po natin siya ng virtual na palakpak. Ayan. Ang sunod naman na akda ay ang Ibid at Matimawa. Ayan, ang Ibid at Matimawa ay mga maikling kwento na naisulat ni Ma'am
Laarni M. Pasyon at Dr. Raymond M. Pasyon. Ayan. Yan po ay mga maikling kwento. Ayan, nakita po natin si Ma'am Laarni at si Dr. Raymond Pasyon. Ayan, maraming salamat po. At napakarami pong mga maikling kwento ang napabilang na mula kay Sir Mark Angelo Fermi Abadilla. Ayan. So, narito po ang kanyang mga maikling kwento na napabilang po sa ipapublish na libro ngayon. Yan ay may pamagat na Kuya, Last Will, Proclamation Rally, Jeep, Inay, 14, Module, Empleyado, Loto, at ang liham ng isang sundalong ama. At dahil dyan, bigyan naman po natin ng virtual na palakpak si Sir Mark Angelo Fermi Abadilla. Ayan. At napabilang rin ang kwento, maikling kwento ni Lester Nick R. Bioy na may pamagat na Biyaya ng Mundo. Ayan. At syempre, napabilang din ang maikling kwento na naisulat ni Dr. Sharon C. Masula na may pamagat na 15 Anyos. Ayan. At dahil dyan, dinownload ko na nga po ang file na naipost sa Facebook at mamaya ay sisimulan ko na po itong basahin upang mas lalo pa po akong ma-inspired sa pagsulat ng tula at maging ng maikling kwento. Ayan. At ngayon naman ay ang mga tula naman na napabilang sa mga akdang pampanitikan na libro na pinapublish ngayon. At yan ay ang mga akda ni Sir Mark Angelo Fermi Abadilla. Ang pamagat ng kanyang tula ay Love Letter at Papel. Ayan, maraming salamat po, Sir. Sunod ay napabilang din ang akda ni Mary Job M. S. Medulyar na may pamagat na Kamusta? Ako'y Nagbabalik. Ayan, napakaganda, napaka-catchy naman ng mga pamagat ng mga tula at maikling kwento na napabilang sa librong ito. Sunod naman ay ang tatlong tula na naisulat ni Regine Joy B. Servanias na may pamagat na Pagmamahal, Panginoon, Ikaw Lamang, at ang susi sa aking pangarap. Ayan, maraming salamat, Regine Joy B. Servanias. Sunod naman ay ang mga tula na naisulat ni Lester Nick R. Bioy. Yun ay ang mga tulang may pamagat na Paalam, Gabi, Tula ng Makata, Baribulo, Ramillete, at Alpas. Ayan. So may mga halo-halo po pala ang ating mga akda. May mga nakasulat sa wikang Filipino at may mga nakasulat sa wikang Bisaya at ibang mga dialekto. Ayan. Ang sunod naman ay ang akda ni April Joy C. Francisco na may pamagat ang 5 letra. Ayan. Sunod naman ay ang tula ni Rodeline P. Caliso na may pamagat na Ama't Ina at Langga. Ayan. So parang nababanaan ko na ang mga tula ay halo-halo. May pang-edukasyon, may panrelihiyon at may halong pag-ibig. Ayan. Sunod naman ay ang akda ni Louis J. Candelaria. Ang kanyang akda ay may pamagat na Saranggola ni Pepe. Ayan. Sunod naman ay ang akda ni Dalin Rose Mailas na may pamagat na Bugsay. Ayan. Ang Bugsay ay wikang Hiligaynon na ibig sabihin ay ang Bugsay ang ito ay sa boat na pag-grower ng boat. Ayan. At sunod naman ay ang akda ni Gemma Bandiola. Ang akda ni Gemma Bandiola ay may pamagat na Kadiliman ng Lipunan at ang Bituin.
Ang napabilang naman na tula ni Grace Lynn M. Garcia ay may pamagat na Ilaw. Ang kay Ronel G. Rectra naman ay Karanasan sa Buhay. Kay Irene Pines naman ang Sugat ng Nakaraan. Kay JV or Daniel ay ang tulang may pamagat na Watak-Watak na Pamilya. Ayan. Siguro katulad ito sa mga tula ni Dr. Helen Tulete na ito ay inspired sa pamilya. Ayan. Kay Mariel Taiko naman ay ang Barkadang Wagas. Kay Jonah P. Maglikyan naman ay ang Pangarap sa Gitna ng Paghihirap. Ang tula sigurong ito ay pang-edukasyon. Kay Jonah May S. Junicio naman ay Kahirapan at ang tulang may pamagat na Ang Buhay ay Parang Gulong. Ayan. Kay Ninyo Makiling naman ay mayroong 4 na tula na napabilang sa libro. Ito ay ang Ina, Dakila Ka. Naaalala ko noon mayroon ding naisulat na tula na naipublish rin na kasama sa Rubuwak sa Sugod Itsagamin ni Dr. Sharon Masula. Ito ay katulad parang kahawig sa Ina, Dakila Ka. Ayan. Sunod naman ay napabilang din sa Wika, Pagbabago, Asenso. Napabilang din ang kanyang tula na Mantsa ng Kahapon at Edukasyon Laban sa Kahirapan. Ayan. Sakay ang akda naman ni Sophia Gayoso na napabilang sa libro ay ang edukasyon, ang may pamagat na edukasyon. Kay Angeline Tamayo naman ay ang pamagat ng kanyang tula ay ang panitikan. Kay Binibini kay binigat na Kisap Mata. Kay Maynard Vargas ay may pamagat na Nandito Pa Rin Ako. Kay Ronica T. Magbiray naman ay ang kanyang ay may pamagat na Liwanag ng Pasko at ang tulang Lipad. Kay Liza M. Suryaga naman ay may pamagat na Malayo Pa pero malayo na. Kay Binibining Jaife Santillan naman ay Pangarap ang Puhunan. Ayan. Kay Ma'am Maria Liz M. Vargas naman ay ang pagbabagong anyo ba ng wikang Filipino ay hindi pagalang sa pambansang wika. Ayan. Kay Maricris Guevara naman ay ang wika tungo sa pagbabago at asenso. Kay Irene Lasibal ay may pamagat na pamilya. Kay Christine Joy T. Aluhipan ay may pamagat na kahirapan nga ba ang kumikitil sa pag-asa ng bayan. Ayan po ang mga akda. Maaari po bang bigyan natin ng virtual na palakpak ang mga autor ng mga akda na napabilang sa ipapublish natin na libro sa hapon na ito. At isa nga po sa pumukaw ng aking atensyon ay ang akda ni Ma'am Laarni M. Pasyon at ni Dr. Raymond M. Pasyon. Ang Ibid at ang Matimawa. Ayan. So, maaari po ba Ma'am Laarni? Ayan. Ganda naman ni Ma'am Laarni. Ma'am Laarni, pwede po ba akong magtanong? Ayan. Nandito rin si Dr. Raymond Pasyon. Ayan. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin po ng Ibid at Matimawa? Ayan. Magandang hapon sa lahat. Narinig po ba? Opo, ma'am. Okay. Ang Ibig ay isang kwentong mandaya. Kwentong bayan na ito ay regarding sa isang hayop na naninirahan sa tubig.
ito ay isang kwentong bayan ng mga tribong Maya dito sa Davao Oriental. Yun lang po. Hello sir, Rocky. Ayan, thank you po, Magandang ma'am. hapon po sa ating Yes po, lahat, Doc. lalong-lalo na po sa ating mga tagapatnugot na Dr. Helen, Dr. Sharon, at saka sino ba yung kanina nakalimutan ko na yung sa director ng publishing. Isang pagkakataon po na mapabilang sa ganitong prestigious na aklat po. Actually po ay ang mga katutubong Mandaya na matatagpuan po sa Davao Oriental, kasi ang Davao Oriental ay tinatawag nilang pugad ng mga katutubong Mandaya. Ibig sabihin, sa probinsyang ito ay karamihan ay naninirahan ang mga katutubong Mandaya na kung saan sila ay mayroong hitik at natatanging wika at kultura ng Mandaya. Mayroon po kaming mga pananaliksik tungkol po sa oral na literatura ng nasabing katutubo. Isa na doon ang mga nakoleksyon na nakolekta ng aking misis, asawa na si Laarni Pasyon. Itong aming naisumiti na naipublish ngayon ay isa lamang sa aming nakolekta na mga oral na literatura ng Mandaya. Mayroon ding kwentong bayan na tinatawag sa Mandaya na Uman-Uman or Uman-Uman. So, dalawa lang po ito. Ang Matimawa kasi, ang kwentong bayan ng Matimawa ay patungkol sa dalawang magkasintahan na babae na isang diwata. Tapos yung lalaki naman ay karaniwan na lalaki lamang na tuwing siya ay nalulungkot ay pumupunta doon sa isang puno ng kahoy at nagmuni-muni at bigla lang na may nakipag-usap sa kanya na hindi niya nakita. Pero nakakarinig siya na may nagsasalita, no? Sa kalaunan sila ay tawag doon na nagkakalapit ng loob or nagkakaintindihan hanggang sa ano ba tawag doon? Tawag doon na palagayang loob yung babae at saka yung lalaki, immortal man din yung babae hanggang sa pumayag yung lalaki na sumama na lang doon sa babae na tinatawag ng babae na diwata. Oo. So mula doon yung lalaki na ay hindi na makita doon sa mundo ng lalaki, kundi sumama na siya doon sa mundo ng mga babae ng diwata sa babae po. Kasi yung babae ay Matimawa, ang tawag doon Matimawa ay maganda. So yun ay patungkol doon sa Matimawa na kwento sa Mandaya. Yun yung kanilang paniniwala nila. Samantalang yung ibid naman po ay patungkol po yun sa isang hayop na makikita sa tubig na kumbaga tinatawag nila na big lizard. So ganun po. Hindi namin masyado na kasi nakalimutan na namin yung kwento. Kaya nga hinahanap namin yung yung kopya namin. Hindi namin makita-kita ngayon kasi akala namin hindi namin hindi namin napaghandaan kasi hindi namin alam na ikukwento pala namin yung kwento. Pasensya na po. Batay lang po sa amin na naalala po. Muli, maraming salamat po. Ayan, thank you po, Dr. Raymond Pasyon at Ma'am Laarni M. Pasyon. So, na parang gustong-gusto ko na pong basahin ang Matimawa at parang pwedeng-pwede po itong gawing role-playing, parang pwedeng gawing dula-dulaan. So, malay po natin, baka pag nabasa ko po to,
gagawa ng paraan para magkaroon ng dula-dulaan po ito sa school namin. Ayan, maraming salamat. Dr. Sharon Masula, nagtaas po kayo ng kamay. Ayan. Yes po, Ginoong Rocky, salamat. Dr. Passion and Ma'am Passion, kami po ay interesado po sa inyong isinulat. At nais po sana namin na makita muli ang inyong aklat na ito o baka mayroon siyang karugtong. At kung maaari po sana ay magpasa po kayo muli para po sa sunod nating proyekto. Kami po ay natutuwa at kinikilabutan po ako ngayon sapagkat ang isang mag-asawa ay magkasama sa isang layunin. Hindi lamang layunin sa pagbuo ng pamilya, kung hindi sa pagbuo ng isang proyekto na kung saan ay itinatangi talaga at pinapahalagahan ang kultura ng inyong kinagisnan na pamumuhay at saka yung inyong itinatangi na kakaiba ng inyong lugar. So kami po talaga nagpapasalamat sa Ayari, sa pangalan po ng Ayari ni Dr. Rod Velasco na ating Pangulo at ni Dr. Ancheta na ating Direktor sapagkat napakahusay po ng inyo po na isinulat. At kami po ay matutuwa kung mayroon pa po kayong ipapasa sa sunod nating proyekto. Pero nais ko po sana itanong kung sino po ba yung diwata, Dr. Passion, sino po yung diwata na inyong pinakatatangit sa inyong isinulat? Babae. Ako po'y kinikilig. Ah, Ito po yung Passion. Hello po, hello Ma'am Sharon. Actually po yung diwata po, yung kwento ay mula po sa likhang isip ng mga katutubong mandaya. So hindi po kilala nila kung sino po yung diwata na yun. Patungkol naman din po sa nabanggit kanina po na isang karangalan po na mapabilang at makatuwang, kumbaga makapagsumiti ng iba pang aklat ay ibang akda sa bubuuin po na proyekto. Kasi po marami po kaming nakolekta batay din sa aming pananaliksik. Actually po ako po ay hindi ako katutubong mandaya sa Davao Oriental. From Zamboanga del Sur po ako, from Pagadian. Napunta lang po ako dito dahil po sa trabaho. Then, dito po ako nagtatrabaho, mayroon ako nakasalamuhan na ganitong kultura pala sa Davao Oriental. Kaya nga nakita ko po ang aking may bahay, ang aking misis, na siya po ay ang 100% na mandaya. At gusto niya po noon naman na may satikik at may lathala ang ilan pang na mga akda patungkol sa kanilang kultura. Kaya po ako ay tumulong kung paano ito bubuuin at naganap ng paraan na may lathala. Kaya na malaking pasasalamat ko po sa inyo at dito po sa sa Ayari po na ito po ang instrumento na maibahagi yung kultura ng aking misis na isang mandaya. Kasi kailanman po ay hindi pa po naisulat at naibahagi ang patungkol sa kanilang hitik na kultura. Ang panitikan nila na masyadong maganda po. Nagagandahan din po ako doon sa kanilang mga oral na natura. So, isang karangalan po na mapabilang muli sa inyong proyekto. Yes po, Doc. Maraming salamat po. At aabangan po namin ang inyong pagpasa para po sa ating sunod na proyekto. Thumbs up po. Sige po. Dalawa po. Maraming pong salamat. Kami po ay humanga ng labis sa inyong preserbasyon, sa inyong kultura at sa inyong pagpapahalaga. Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat. Ayan, maraming salamat po, Dr. Passion at Ma'am Passion. Gayon din po kay Dr. Sharon Masula. Ayan. Ang napapansin ko po sa mga akda na napabilang ay napakarami po ang mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroon pong 6 na tula si Lester Nick R. Bioy. Lester Nick R. Bioy, pwede bang mag-open po kayo ng camera?
Ayan, since kayo po ay mayroong anim na tula. Ayan. Ayan, nandiyan na si Magandang hapon po Lester. sa lahat. Ayan, Hello. magandang hapon, Magandang Lester. hapon po. Ayan. Hello po. Lester, kayo po ang may pinaka maraming tula na napabilang sa libro. Pwede ko bang malaman kung ano ang naging inspirasyon mo sa pagsusulat ng mga tula? Thank you po. Maraming salamat sa tanong. Ang aking inspirasyon po, ang aking mga ipinasang mga akda po is may iba't ibang topiko po. Meron about sa sa tula sa pagiging makata. Meron din pong tula about sa kahirapan, tula tungkol sa mga miyembro ng LGBT, and tula tungkol sa basta halo-halo po. Kinakabahan pa ako, sorry. Yung mga ipinasa mga akda ko po na yan is mga matagal ko na pong naisulat na na akda na mga tula. But wala pa akong masyadong platform kung saan ko siya maaring i-post. Pero is nagpo-post po ako ng mga tula ko po sa sa Facebook. Kasi ang aking mga ipino-post na mga tula sa Facebook is all about pag-ibig po, kasi diyan po nakaka-relate yung mga kabataan po ngayon, and um, yan po mga ipinasang ko mga tula na yan is sa notes ko lang po yan nakatambak ganun. Then nung nakita ko po yung link na yan is napag-isipan ko po na na magpasa. What if magpasa ako? Kasi wala naman pong mawawala sa akin if magpasa ako, di ba? So ayun, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na magpasa, and maswerte naman po ako na napili ang aking mga akda na mai-publish ngayon po. Maraming salamat po sa IRE. Thank you po. Ayan, maraming salamat Lester Nick. Ayan no. So maraming salamat Ayari sa pagkakataon nito. Tunay nga ito ay isang pagkakataon para sa lahat ng manunulat. Ang problema kasi pag in-upload natin sa Facebook baka pwedeng i-copy paste. Pero ngayon since nandito na si Ayari, ganap na formal na ipapublish ang isang tula na nakapangalan talaga sa iyo. Ayan, maraming salamat Ayari sa pagkakataon na ito para sa lahat ng mga manunulat natin, mga kabataang manunulat. At Lester, pwede ko bang tanungin ano ang ibig sabihin ng baribulo? Tama ba ang pagbigkas ko, baribulo? Ayan. Lester, nandiyan ka pa ba? Ayan. Napag-isa sa napabilang sa mga tula mo ang baribulo. Ayan, medyo hindi kasi kami pamilyar kung ano ang ibig sabihin. Ayan, baka nawalan na ng internet si Lester. Ayan, sige lang. So, hello. Ayan, nandiyan na. Pasensya po. Ang baribulo po is a deep Tagalog word po about aligin or yugyugin, ganun po. Yung tula ko po kasing na ginawa na yan is all about myself, tungkol po sa aking sarili, kasi po din niya I mean, ako po kasi is product ng broken family po, no. Then ako po ay itinataguyod lang po ng aking lolo at lola. Sila po ang nagpapaaral sa akin. And also ang tulong pong 'yan is sumasalamin po sa kahirapan, kung paano po ako tumayo sa aking mga paa, kung paano ko po nilagpasan ang aking mga problema, kung paano ko po nilalabanan 'yon mag-isa, kasi po sa panahon po ngayon, kung halimbawa mag makipag-usap ka sa mga kapwa mo, kaklase about sa iyong mga kahirapan sa buhay, syempre marami sa kanila or most of them is hindi maniniwala or sasabihan ka lang ng kadramahan, ganun po. So, yung ginawa ko po is
imbis na makipag-usap ako sa kanila is ginawa ko na lang po through poem. So ayun po, ang ibig sabihin po ng baribulo is aligin or di kaya is yugyugin, ganun po. Thank you. Ayan, maraming salamat kay Lester sa pagbabahagi ng isa sa kontributor ng mga tula, no? Napakagandang pakinggan na isa pala sa mga naging inspirasyon niya ay mga naging karanasan niya sa buhay sa kanyang buhay na tinatahak ngayon. Sa muli, maraming salamat, Lester. Si Lester ang may akda ng Paalam, Gabi, Tula ng Makata, Baribulo, Ramillete at Alpas. Ayan. Pwede, dumako naman tayo siguro sa mga maikling kwento. Excuse me, Nandito Sir po ba si Ma'am, Ayan. Doc? Hello, Sir Rocky. May nais lang akong Yes po, tanong Doc. kay Sir Lester. Sir Ayan. Lester, andyan ka pa? Na-inspire ako kay Sir Lester. Hello po, ma'am. Hello po, Doc. Ayan, hello. Good afternoon po. Salamat sa mga inspirasyon, sa mga ibinahagi mo sa akdang you. iyong mga naisulat. Sir, so pag may part 2, willing ka ba ring ulit magbahagi ng iyong mga akda dyan, Sir Lester? Opo, karangalan ko po itong makabahagi ulit na aking mga akda. Lalong-lalo na po dito sa isa sa mga prestihiyoso na po. Okay. Sir, ano kaya ang genre or ano naman kaya ang tipo ng sulatin na aming aabangang basahin mula sa iyo, sir? Sa ngayon po kasi, Doc, is pinag-aaralan ko po yung about sa eleheya, mga ganong tula po, haiku. So, I will think outside the box naman po ako kasi po is yung aking nakasanayan po is malayang taludturan, mga ganon po. So, i-challenge ko rin po kung mabibigyan po ako ng pangalawang pagkakataon is i-challenge ko po aking sarili na gumawa ng mga ganong klaseng tula po, ma'am. Doc. Ayan. Abangan namin yan, Sir Lester. Thank you po. Salamat, Sir Lester. Ayan, maraming salamat, Lester, and maraming salamat din po, Doc Helen. Ayan. Dumako naman siguro tayo sa mga naisulat ang kumuha sa aking atensyon na parang magpapalakas ng ating loob na magpatuloy sa buhay. Nandito po ba si Dalin Rose Mailas? Ayan, Dalin Rose Mailas, nandito ka ba? Maaari pong mag-unmute po kayo at mag-open po ng camera para ikaw po ay aming makilala. Dahil ang kanyang akda po ay may pamagat na bugsay. Dalhin, nandito ka ba? Ayan, baka wala pang internet masyado si Dalin Rose Milas. So, napakaganda po ng kanyang pamagat. Ang pamagat po ng kanyang tula ay bugsay. Ayan. Sa pagdating naman po sa mga maikling kwento na napabilang sa librong ito, ang may pinakarami din po dito ay si Sir Mark Angelo Abadilla. Ayan. Sir Mark Angelo, nandito po ba kayo sa ating Zoom? Si Sir Mark po ay mayroong 10 maikling kwento na napabilang sa libro na nakalimbag. Ayan. Sige. So, ang kalaban talaga natin ngayon ay ang internet. Ayan. Sige. So, baka pwede po merong mag-volunteer na magbahagi ng kahit isang
saknong lang ng kanilang akda o tula. Or sino ang may gustong magbahagi ng kanilang akda? Doc Sharon, baka meron kang akda na gustong ibahagi sa amin sa hapon na ito. At alam ko ikaw ay napakaraming mga naisulat na mga tula. Unahan mo, Doc, ng ng pagbigkas ng iyong mga tula. Baka meron ka diyang nakahanda. Doc Sharon. Ibigay natin ang pagkakataon sa ating mga contributors. Baka narito sila, Sir Rocky. Thank you. Ay, sige po, Doc. Baka may gustong magbahagi ng kanilang akda na ibigkas sa atin sa Zoom na ito upang marinig naman natin kung paano bigkasin ang kanilang mga naisulat na tula. Yan. So, siguro, Doc, nahihiya siguro sila, Doc, na, na magbigkas ng kanilang mga tula. Ayan. Sige. So, nandito ba baka pwede nating tanungin may akda ng ah may akda ng langga. Ayan. Ang langga ay mula sa salitang palangga na pinaikli lang at naging langga. Ito ay tula ni Rodeline Caliso. Ayan. Nandito ba? Pwede bang mag-on mic si Rodeline Caliso? Rodeline Caliso, pwede bang mag-unmute ka? At para malaman lang namin kung ano ba ang nilalaman ng iyong ginawang tula na may pamagat na langga. Yan. Isang Ayan, mapagpalang hapon nandiyan si sa Rodeline. lahat. Magandang hapon. Ang aking akda na langga ay mula siya sa sa salitang palangga o mahal kita. Ito ay inaalay ko sa taong gusto mo, hindi lang sa partner mo, kundi maging sa pamilya mo kasi sila yung palaging nasa puso mo. Yun yung ibig sabihin o nais ipahiwatig ng aking akdang langga. Ayan, maraming salamat. Rodeline Caliso. So tunay nga na hindi lamang ang pagpalangga o ang pagmamahal ay hindi lamang nakatuon sa isang taong iyong iniibig kundi maging sa iyong pamilya o sa iyong Kaibigan. sa mga taong nakapaligid sa iyo. Rodeline, kakaasa ba kami sa mga susunod na tula na iyong maisusulat at maibabahagi sa amin? Rodeline, may mga ano ba, may mga nag-iisip ka na bang mga next na mga tula na pwedeng maibabahagi sa amin? Baka nawala si Rodeline, Sir Pakiulit Rocky. po. Mahina po kasi yung signal ko po. Ayan, nandito na. May mga nakikinita ka na ba ng Rod na mga tula? Mga next na isusulat mong mga tula? Ayan, medyo mahina yata ang Meron na po akong sinisimulan ngayon na isang akda. Patungkol naman po ito sa isang pamilya. Pero hindi ko po pa siya halos natatapos. Pero
patuloy ko pa rin siyang isinusulat nang sa gayon ay maibahagi ko din sa ibang mga mambabasa yung nais na ipahiwatig ng aking tula na isusulat. Ayan, maraming salamat. Rodeline Caliso, siya po ay may akda ng tula na may pamagat na Ama't Ina at Langga. At aasahan namin yan, Rodeline, sa ang susunod mong tula ay sana mapabilang ulit sa ipapublish na mga susunod na mga libro ni Ayari. Ayan, kung kaya't ngayon pa lang, napakalaking tulong, napakalaking pasasalamat kay Ayari dahil ito ay isang pagkakataon sa atin na mga munting manunulat na may publish ang ating mga naisulat na mga akda. Ayan, kay Dr. Rod Velasco, ang presidente ng Ayari, kay Dr. Ruel F. Ancheta, ang direktor ng media publication. Ayan, maraming salamat po. And yan ang mga akda, ang mga piling akda na napabilang sa book launch natin sa hapong ito na may pamagat na mga piling akdang pampanitikan sa ilalim ng patnugot ni Dr. Sharon Concepcion Masula at ni Dr. Helen Esguera Tolete. Ayan, maraming salamat po. So maaari po ba nating pwede bang mag-on ng camera ang lahat? Para naman po sa ating awarding of certificate, no? Tinatawagan ko po para sa awarding of certificate ang ating kagalang-galang na direktor ng Media and Publication, Dr. Ruel F. Ancheta. Hello po. Okay. So, magandang hapon muli. Ngayong araw na ito ay bibigyan po natin ng recognition ang ating mga editors at ang ating mga contributors sa ating book na ina-launch natin ngayong hapon. At ang certificate na ito ay nakasulat ng ganito. Institute of Industry and Academic Research Incorporated awards the Certificate of Recognition to Dr. Sharon Concepcion Masula, kapag ikaw ay dito po ay sa editors, for sharing her knowledge and expertise as the editor of the ebook entitled Mga Piling Pampanitikan, published on February 12, 2024 with ISBN, ito yung number. Her role supports to the Institute's commitment to quality research and education. She exemplified through values of dedication, service, and leadership. So this certificate is awarded this 17th of February 2024 in Candelaria, Quezon, Philippines, signed ng yours truly. So ang certificate po natin ay nakasulat in English, so medyo mahirap kasi mag-translate sa Filipino. Well, anyway, so the same content po sa ating mga contributors, at yung mga certificate po na yan ay isi-send po sa inyong mga email address na nakasulat na meron po kaming kopya. So muli, maraming salamat po sa ating mga Filipino editors ng ating librong inilaunch natin sa hapon na ito at sa ating mga contributors. Naway magkaroon po ulit tayo ng proyektong pangalawa na napaukol po sa ating mga wikang Filipino. Maraming po salamat sa inyong lahat. I expect po ang inyong mga certificate to be sent through your email. Thank you very much. Ayan, maraming salamat po, Dr. Dr. Ruel F. Ancheta, ang direktor ng Media and Publication ng Ayari. At para naman po sa panapos na pananalita, atin pong bigyan ng virtual na palakpak si Dr. Sharon Concepcion Masula. Maraming pong salamat. Isa pong karangalan ang makapagbigay ng panapos na pananalita. Maraming pong salamat sa
Ayari team, at sa ating lahat. Kung wala pong Ayari, ay wala po tayo dito ngayon sa ating kinalalagyan at sa ating tagumpay o sa ating pagtatagumpay. Ramdam ko po ang kasiyahan ng bawat isa sa araw na ito. Napakasaya po ng lahat, lalo na po ang mga contributors. Tiyak ko po ang pagdiriwang ng inyong mga puso at ng inyong mga kamay sa panulat. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Palakpakan natin ang ating mga writers. Ang namamalas ko po sa araw na ito ay ang kagitingan. Kagitingan po sapagkat alam ko po na lahat po tayong lahat ay nagpapahalaga para po ma-preserve ang ating wika, ang ating po mga panulat, at ang pag-aalay po natin na pagmamahal sa ating bayan at sa ating sarili at sa ating panitikan. Hindi po matatawaran ang inyong kagalingan. Maraming pong salamat. Pero bago po ako magtapos, nais ko pong bigkasin ang tulang na malas ko ngayong hapong ito na isinulat po ni Ronica T. Magbiray. Sabi po sa stanza na ito ay, lipad, lipad, lipad. Lumipad hanggat kaya. Lumipad ng buo ang sarili. Lumipad hanggang sa huli. Lipad at lipad lang ulit hanggang sa mapagod. Umupo muna at lipad ulit hanggat kaya pa, hanggang ang buhay ay lubos na sulit. Katulad na isang pangarap na kay tayog abutin, kahit mahirap ay kakayanin pa rin. Maabot lamang ang mga mithiin, basta't kasama ang buong pusong pananampalataya. Lipad, lipad, lipad. Para po sa ating lahat, ang isa pong awiting binanggit ko sa ating aklat na sinasabi o inaawit na matundila ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Ang awitin pong ito ang siyang nilalaman ng ating puso sapagkat nais nating bahagi at paunlarin ang ating panitikang Filipino kasama ang bawat mamamayang Filipino. Muli po, maraming pong salamat, abo nga salamat, daghan nga salamat kay Dr. Ancheta at kay Dr. Velasco at sa Ayari team at sa ating pong lahat. Mabuhay po tayo mga manunulat at muli po, sana po magkasama po tayo sa ating susunod na proyekto. God bless us all. Salamat po. Maraming salamat po, Dr. Sharon Concepcion Masula. At maraming salamat din po sa Ayari, sa Institute of Industry and Academic Research Incorporated. Kayo po ay nagtatrabaho upang maisakatuparan ng mga kabataan na ang kabataan ay maging pag-asa ng bayan sa pamamagitan ng pagsulat at pagsasatitik ng kanilang mga damdamin. At gayon din po ay kayo ay isang katuparan para sa lahat ng mga munting manunulat na makapag-publish ng kanilang mga sariling akdang tula sa kanilang mga ginawang Maraming salamat po, Ayari. So ngayon naman ay iniimbitahan ko ang lahat na kung maaari po ay magbukas ng kanilang mga kamera para sa ating photo opportunity. Ayan. Sa muli, ang lahat po na naririto sa Zoom ngayon ay kung maaari po ay buksan ang inyong mga camera para sa ating photo op. Ayan. Sige, so si Dr. Rod. Si Dr. Rod po ang ayan. Pag sa pag-picture, so maaari po ang lahat ay magbukas ng kanilang mga camera. Ayan. Okay na po ba? 1, 2, 3, smile. One more. 1, 2, 3, smile. And last one. 1, 2, 3, smile. Ayan, maraming salamat po. Unang-una sa Ayari team, sa kay Dr. Rod Velasco, sa presidente ng Ayari, sa Director ng Media and Publication kay Dr. Ruel F. Ancheta,
sa patnugot po ng nilalunch nating libro kay Dr. Sharon Concepcion Masula at kay Dr. Helen Esguerra Tolete at sa lahat po ng mga contributors. Maraming salamat po at congratulations po sa inyong lahat. Naway patuloy po tayong magsulat at mag-inspire sa mga kabataan na magsulat pa at mahalin ang ating sariling wika. Sa mulit-muli po, maraming salamat at magandang hapon. Ako po si Mr. Rocky Palumata from ASU Ibahay. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat po.